Hello, good morning. Ngayon ay January 22. Ano bang araw ngayon? Wednesday. Yan, 22. So, mag-harvest tayo starting ng Sabado kasi may mga order na rin tayo. Tsaka binanggit ko na rin na Sabado tayo mag-harvest kasi meron tayong transfer sa darating na 29. Although hindi ko naman matatransfer agad lahat. Pero yun, kailangan ma-dispose na natin. Pero naging maganda rin kasi yung panahon ng mga ilang araw. Kaya goods na. Yung iba, actually, yan, may 4 na akong binawas. So, pumunta kami ng hospital kahapon. So, nagbawasan tayo para sa doktor. Pero, sa 31, marami pa rin tayong i-harvest. Kaya, hindi agad ako makapag-transfer ng 29 kasi sa 31, meron pa akong mga orders. So, may matitira pa dyan. Siguro mga isang box mahigit. Yan. Pero, mostly yan, dispose na yan. May mga pa-order na tayo darating na Sabado. Gusto ko sana mga 2 box. O baka kasi higit pa sa 2 box yung ma-dispose natin ngayong Sabado. So, goods na yon, makakapag-transfer na kaagad tayo. So, after ko siyang ma-dispose ng Sabado, lilinisan ko na agad siya. Basta sisipagin tayo. O kinabukasan, lilinisan natin siya. Para sa susunod na araw ay makapag-prepare na agad tayo ng nutrient solution. Tapos transfer na rin agad tayo nun. So, ayan. So, goods naman yung paglaki. Palagay ko, medyo umaayos na yung sunpot. Kaya, medyo lamang na tayo dyan. So, ngayon, nag-harvest din pala ako ng 3 pipino. Mamaya pakita ko sa inyo. Pero so far, ang na-harvest natin na pipino, nasa data natin ngayon is total niyan 6, 6, 5, 3, tsaka 1. So, 21. So, may 3 pa ako ngayong January 22. So, 24 na. Pero kung mapapansin nyo, may mga 4 harvest pa tayo dyan. Ayan. Hindi, lalaki pa kasi yan ng kaunti eh. So, inaantay ko pa lumaki ng kaunti. Kasi may gusto rin bumili ng pipino. So, pagbigyan natin para mabigyan din natin sila. So far, so good naman. So, tuloy-tuloy lang to. Ito, hindi to masyadong lalaki. For personal use na lang yan. And yan, may mga tanglad. Mag-harvest din ako ng tanglad kasi ginagawa nating tea. Then, goods naman, mukhang goods. Hindi ko na masyadong tinitingnan yun, pero tiwala na tayo na lalaki na yun ng tuloy-tuloy. Kasabayan ito. Ano to? Akala ko natuyo eh, hindi pala. So, humahangin kasi minsan yung dahon galing dito sa mga basil, tsaka mga bulaklak nila, yan, napupunta dyan. So, ito yung bell pepper natin, okay naman. So, may isi-share lang din talaga ako ngayon, kasi kahapon, nasa hospital nga kami. Pag uwi ko, itong part ng taniman natin, which is yung cucumber, nalanta. Okay, so hindi ko in-expect na malanta sila. Ang pinagkaiba niya kasi, kumpara doon sa setup natin ng sengel, ay merong weak setup tayong initially na ginawa doon sa sengel cucumber. So ito dito, wala kasing ganong setup. Kala ko kakayanin ng kokopit, makapag-hold ng tubig ng mga 1 whole day or less than half day, sabi mo mga half day lang yan eh, 12 hours, pero hindi niya kinaya mag-hold kaya nalanta. So ibig sabihin, although may tubig ng kaunti dito sa ilalim, wala kasi siyang wick na pwedeng mag-angat ng tubig. So yun yung ginawa ko ngayon. So ito tela, ganun, ito rin yung telang ginamit ko dun sa kabila, cotton, mas maganda cotton, pero yung bago-bago kasi pag medyo luma na yung cotton nyo, kunyari pinaglumo ang mga t-shirt, madaling tunawin ng mga ugat. So itong 6, nalagyan ko na. Ayan, nalagyan ko na. Kung mapapansin nyo, ayan. Angat lang natin to. Ayan. Nalagyan ko na. Isang side lang. Okay lang naman yan. Aangat na yan. Yan. Kasi pag nilagay natin yan dyan, yan. No? Aabot hanggang ilalim yan eh. So, sa mga times na hindi ko siya madidiligan, yung tela na yan, siya yung mag-aangat ng tubig doon sa kokopit. Para yung kokopit laging moist. Yun. Hindi naman siya sobrang drench or sobrang basa. Pero magiging moist siya kasi nga inaangatan siya ng tubig nitong tawag dito? Wick na tinatawag natin. Wick hydroponics. So nilagyan ko na yung 5. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung itsura. Yan. Yan. Ang ano lang naman yan, isisiksik ko lang yan sa gilid. Ayan o, dyan o. May mga butas kasi yan sa gilid eh. Ayan o, may maliit na butas or slit. Diyan natin siya isisiksik. Kasi yung ugat niya, hindi pa ganun kahaba para umabot dun sa nutrient solution. Kaya kahapon, dahil medyo matagal tayo sa labas,
natuyuan siya. So mahirap siya gawin kasi ng isang kamay lang, pero isisiksik ko lang naman to dun sa gilid, dun sa may butas. Pag inipit ko na siya doon, siksik ko lang siya doon gamit kunyari pako o matulis na bagay. Basta may siksik mo siya doon, kakapit na yan ganyan, tapos okay na. Hayaan nyo na lang siya. So kung mapapansin nyo, ayun o, nakababad lang siya. Nakababad lang siya dun sa tubig. May tubig yan. Okay, tapos yung tubig. Basta, ayun o, diba? Nag-wave. Basta may tubig yan. Mga yung tubig yan na dito, mga ganyan. So, kailangan niya lang mababad dyan. Tapos, aangat na yung tubig kasi dyan. Siya na yung magsusupply muna dun sa cockpit para laging basa yung cockpit. Eh, syempre, pag basa yung cockpit, kahit papano, hindi matutuyuan itong mga pipino natin. Kasi, medyo malaki na sila. Wala pa naman silang 1 month kasi tinanim ko to nung 29. So, yan, magwa 1 month pa lang sila. Yan, ganyan laki. So, itong maliit, pinutol kasi yan ng ibon. Ayan, o. Yung main stem, pinutol ng ibon. Kaya ito, mga dahon-dahon, may mga kagat-kagat. So, may mga ibon pa rin nakakapasok dito. Ayan. So, almost every day or every 2 days, pag umaangat sila, iniikot natin sila dito sa natin, sa nylon. So, ikot mo lang sila ng ganon hanggang makaangat sila. So, once na magkaroon na sila ng mahabang sanga, ito kasi sanga na lang to pero yan. Pag magkaroon na sila ng mahabang sanga, maglalagay na tayong panibagong trellis dito para dun sa mga extension nila. Isip ko pa kung paano, pero yan, magagawa natin ang paraan yan. Ayun, yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo yung tulong din itong ating weak hydroponics. So baka lang naman, mag-experiment ulit tayo ng weak hydroponics dito sa ating taniman. So baka magkaroon tayo ng isang box na naka-weak hydroponics para matest natin na baka ang naging problema ko lang nung una is hindi kasi ganun kaganda yung cotton cloth na nilagay ko. Kaya natunaw din talaga, parang kinain talaga siya ng ugat or kinain talaga siya ng halaman. Siyempre, pag naputol na yan, hindi na siya makakapag-angat ng tubig mula sa ilalim pataas. Kaya nagkaroon ng problema nung last time. So, susubukan ulit natin siya. Siguro sa setup dito, susubukan natin ulit. Sana maalala ko, no? Pero ganun. Ang maganda kasi doon, kung nakaganon tayong setup, half na lang yung kailangan natin. So, kung gumagamit tayo sa Kiss solution ng 100 ml na nutrient solution, 50 ml na lang ang kailangan ko. So, malaking tipid yon in terms of nutrient solution. Pero alam nyo naman na wala rin naman nasasayang sa nutrient solution natin kasi yun yung ginagamit natin dito sa cucumber. Tsaka pandilig ko na rin dito sa ating mga taniman dito. Kasi yan, lago na ng mga tanglad natin. Pero, yun nga, kung wala na akong excess nutrient solution or konti na lang yung nutrient solution na excess natin, pwede na tayo mag-experiment kung saan mag-aalaga tayo ng cucumber kung saan ang nutrient solution na binibigay natin sa kanila ay 2.0 EC at least. Mga 1.8 to 2.2. Yun yung range ko. Kaya 2.0 EC yung laging gitna yung tina-target ko na reading. Yan. So, yun lang. So, hopefully, yan, parang ito microfiber yata itong klase na to kasi nabili ko pa to sa Shopee. Hindi talaga to pang dito sinubukan ko rin yung tali ng kandila, yung wick ng kandila mismo, hindi siya ganun kaganda. Nagkaroon ako ng testing, hindi agad dito sa taniman, parang ginamit ko lang siya as may cup tapos may wick. Tapos tinitingnan ko kung laging moist, tapos kung gaano ka-moist ba yung kaya niyang i-maintain. Hindi siya ganun kaganda, kaya napunta tayo dito. Maliban na lang siguro kung kasi isang strand lang yung ginamit ko, so medyo manipis. Siguro pwede kong gawin is dagdagan ko yung strand. So, yun yung mga possibilities na pwede natin gawin moving forward. Pero masasabi ko na yung weak hydroponics ay malaking tulong, especially sa mga ganitong setup na parang Dutch bucket na Kratky style. Parang ganun, hindi ko ma-describe pero ganun yung setup niya. Nakita nyo naman yung itsura. Okay, so yun lang. Tuloy-tuloy pa rin naman tayo sa improvement natin dito.
Tapos itong ashitaba natin, no? Baka gawa tayo ng cuttings or kung ano man. Hindi ko rin kasi alam kung saan ko ilalagay. Kung mapansin yun, dami na rin tambak dito. Yan. Ang maganda niyan, itong mga tanglad, talagang gamit na gamit ko. Kada nagkakape ako, papakulo lang ako ng isang set ng tanglad ko. Hindi ko sure kung napakita ko na sa inyo, pero ganun. May mga set tayo ng tanglad. Nag-harvest tayo, nilalagay natin sa freezer. So magagamit mo na yun ng matagal. So kada kape ko, minsan, yun yung pinapakuluan ko. Tapos yun na yung mainit na tubig. Then soon, pag okay na siguro to, yan, pakita ko naman sa inyo kung paano mag-harvest. Palagay ko pwede na to eh, pero prepare na lang din muna ako. Yan, tapos mag-harvest tayo ng mga iba pang seeds. Ang gusto kong ma-harvest talaga ng seed dito is yun sa sweet basil natin kasi medyo kulang tayo ng sweet basil seeds. Pero yan, medyo okay naman, maganda naman yung tubo nila dito. Ang problem lang yung mga nahuhulog-hulog. Okay, that's it. Thank you very much and see you next update. Siguro after 2-3 days na lang siguro yung update natin. Yun lang. Kung may tanong lang kayo and subukan nating sagutin. Bye-bye!